So, well, base sa pagtansya ko, kayo po ay confident na sa pamumuno nitong si Angara ay, kumbaga, mapupunan yung kakulangan natin sa shortage sa classrooms? Well, I would say na he has made progress no compared to his to the former Deputy Secretary na si Vice President Sara Duterte. I think si Secretary Sani Angara is more in tune with the needs of the education sector. Mas experienced po siya dito sa education sector. So, I think at this point, mukha namang positive ang steps forward dito sa education sector natin. Pero yun nga, kailangan natin bantayan po talaga ito kung mapapatupad talaga ito dahil ang laking pera na i-allocate dito sa education sector. May binabanggit yung ibang budget watchdog natin. Halimbawa, yung tulong-dunong program. Familiar po ba kayo dito, Sir AJ? Yes, yung tulong-dunong program po, naiba po ito sa tertiary education subsidy. So ang target po talaga nito ay yung mga college students, no? So may existing na tertiary education subsidy para po ito sa mga pinakamahihirap na college students. Usually po ang mga 4Ps beneficiary na graduate na sa 4Ps at mag-aaral na po yung mga anak nila sa college education. Yung tulong-dunong, ang intent niya ay para sa mga families na below 400,000 ang income. Ang problema po na nakita namin ay wala po talaga ang tulong-dunong sa National Expenditure Program. So hindi po talaga ito pre-propose ng CHED. Ang nagsisingit po nito ay yung House of Representatives dahil nagagamit ito bilang ayuda program. Ang congressman ang pwedeng mamahagi ng funds mula sa tulong-dunong program. So kahit maganda yung intention niya, dahil na gagamit siya ng politiko, parang pork barrel na din po yan. Sa pagbabantay niyo po, magkano ulit yung inalot nila for tulong-dunong program? Kasi nga po, yun nga parang form siya ng MAIFI pero nasa under naman po siya ng CHED. Yes, correct po. So sa National Expenditure Program, yung budget ng Pangulo ng Ehekutibo, zero po dapat ang budget para sa tulong-tulong. Pero dito sa BICAM, mahigit 2 billion po ang i-allocate po nila dito sa tulong-dunong program. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!